buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What do you want? Mark 10:51. Jesus asked, "What do you want me to do for you?" Ang pag-aaral natin, pinamagatan natin, what do you want? Ano ba talaga ang ibig mo? Salamat Panginoon dahil sa pagpapahiram niyo sa amin ng buhay, lakas, at salamat sa mga binibigay niyo sa aming pag-asa, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami at ngayon, pakatalinuhin niyo kami. Maunawa namin ang mensahe niyo, maipamuhay namin, at dahil dito kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na mas matiwasay, mas masaya, mas payapa, mas mabunga, at mas malapit sa inyo. Father, bless us with a message that will give us practical lessons in our daily life. We seek you, we thank you, asking you for your blessings. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. Mark 10:46-52. Jesus and his disciples went to Jericho. As they were leaving, they were followed by a large crowd. A blind beggar by the name of Bartimaeus was sitting beside the road. When he heard that it was Jesus from Nazareth, he shouted, "Jesus, Son of David, have pity on me." Many people told the man to stop, but he shouted even louder, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him over." They called out to the blind man and said, "Don't be afraid. Come on, he is calling for you." The man threw off his coat as he jumped up and ran to Jesus. Jesus asked, "What do you want me to do for you?" The blind man answered, "Master, I want to see." Jesus told him, "You may go. Your eyes are healed because of your faith." Right away the man could see, and he went down the road with Jesus. One of the very familiar stories of the Lord's kindness and miraculous dealings with people. So itong taong ito, mayroong pangangailangan, Bartimaeus or son of Timaeus, he needed a miracle. Siya ay bulag, maaaring hindi siya completely bulag dahil nakatakbo siya palapit kay Jesus. Maaaring may naaaninag pa siya kahit man lamang liwanag. And his request was for pity. Kahabagan. Hindi ko deserve, habag lang, awa lang. And look at the invitation of Jesus, call him over. Dahil siya nagsisigaw. Nung nalaman niya na si Jesus yung dumaraan, ay nagpapansin siya talaga. Sumigaw siya at sinabi niya, "Maawa ka sa akin," at ipinatawag naman siya. And the response of Bartimaeus to the invitation of Jesus was that he ran and threw off his coat. Maaring ang coat na ito ay sagabal para siya makakilos ng malabuti, o maaring ang kanyang pagiging pamamalimos ay hindi sa pera. Maaring ang coat na ito was a coat of distinction, a sign and a symbol of his social rank, which could be higher than the usual beggars. Dalawang klase ang mga namamalimos noong unang panahon. One, yung nakaupo sa gilid ng mga dadaanan dahil namamalimos ng pera o pagkain. At meron naman na namamalimos doon, hindi ng pera o pagkain, kundi ng himala o pagpapagaling, dahil inaasahan nila na one of these days, may dadaan na godly person patungo sa dambana para sumamba, para magdasal sa mga bahay dalanginan, at inaasahan nila na sa pamamagitan ng holy or godly person na ito, sila ay mapapagaling. Kaya pwedeng namamalimos ka ng pera, pwedeng hindi. Pwedeng iba ang iyong inaantay at hindi ka naman talaga mahirap. And why he threw off his coat, it probably was a very distinct one,
at tinanggal niya yung social rank niya sa paglapit niya kay Jesus. It is a very, very probable reading of what he did. At tinanong siya ni Jesus, "What do you want me to do for you?" In other words, sabi ni Jesus, "What do you want?" Sabi niya, "I want to see." And of course, it was granted, and the reaction of Bartimaeus was that he went down the road with Jesus. Siya yun, matagal nang nangyari, maraming lesson para sa atin, pero tingnan naman natin ngayon ating mga sarili. Dalhin natin sa ating buhay ang kwento, at ang tanong ay, what do you want? This is the sweetest question to hear. Kayo mga mag-asawa dyan, natatanong ba kayo ng inyong kabiyak, what do you want? O laging napapagalitan kasi dahil sasabihin niya, this is what I want. At hindi yun ang naibibigay sa kanya. The sweetest question to ask and the sweetest question to hear is, what do you want? Ayaw niyo bang marinig yon? Di ba ang sarap marinig, what do you want? Lalo na kung ang nagtatanong, alam niyong may pagmamahal at may kakayanan na ibigay kung ano yung gusto niyong ibigay. Ang question na ito is the other person-centered. This is not self-centered. You never ask, what do you want, when you are selfish. You always say, this is what I want. At kaya maraming magkakaibigan, mag-asawa, magkakasama ang nagkakahiwalay dahil ang tanong is, this is what I want, give it to me or will you not? Pero pag sinabi sa iyong, what do you want? Titibay lagi ang samahan pag ano ng tanong, lalo't hindi biro at hindi pang-aasar lang, kundi talagang itinatanong mo, what do you want? Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Ito yung tanong ni Jesus na what do you want? Sabi, huwag kang gagawa ng anumang bagay na makasarili at para sa sarili lamang. Magpakumbaba at pahalagahan ng kapwa ng higit sa iyong sarili. Hindi yung sarili mo lamang kapakanan ng iyong inaatupag, kundi yung kapakanan ng iyong kapwa. Si Jesus, sabi niya, what do you want? Bihira niyang itanong ng mga churches ngayon sa mga uma-attend. Lagi na lang is, what the church wants. What the church wants from you. What you should give. Pero, yung what do you want? Kailangan mo ba ng kapahingahan? Kailangan mo ba ng pagtanggap, ng pagmamahal, pagpapatawad? Kailangan mo ba ng belongingness? Yung pa rin ang itatanong ni Jesus kung si Jesus ay nakasentro sa buhay ng isang kongregasyon. So mga kapatid, ito ang ating i-perfect na tanong. Dalasan ang pagtatanong, what do you want? And ask through verbal language and body language. Madali yung verbal language, what do you want? Pero yung body language, pag may parang sasabihin yung kapwa, tumitigil ka ba sa ginagawa mo at tinitingnan mo siya eye to eye? Inaabangan mo kung anong sasabihin niya para maintindihan mo at kung kaya mong ibigay mo. Yung ganung attention, sinasabi din nun, what do you want? Yung kinakausap ka na, text ka pa ng text, na hindi ka man lamang magtaas ng paningin para makita yung nakikipag-usap sa'yo, hindi mo tinatanong yung what do you want? Ang sinasabi mo, what I want is for you to leave me alone. Huwag mo akong abalahin. But to say, what do you want through body language? Yung may ginagawa ka, ititigil mo talaga. Na hindi mo kang minamadali mo siya. That is the example of Jesus. Mga kapatid, kung meron kayong asawa, partner, ask your spouse or your partner, what do you want? Kung may kasama kayo ngayon na kabiyak at katabi nyo, tanungin nyo nga with feelings, what do you want?
Diyan palang kinikilig na kayo, sumasarap na ang samahan. Hindi na natuloy yung paghihiwalay. Tinanong ka pa lang ng what do you want? No? Ephesians 5:25, a husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave his life for it. So dapat ang pinakamadalas na tanong ng asawa meron bang kape? Ano ang ulam? No. What do you want? Yun ang loving question. At yun din naman ang loving question ng wife. What do you want? Anong ulam ang gusto mo? Hindi yung, bakit? Nag-entrega ka na ba? Namimili ka pa ng ulam? No? Ay, malapit na maghiwalay pagka ganun ang tono ng usapan. Nasa usapan yan Walang mag-asawa o magkaibigan o magkamag-anak na naghihiwalay sa isang pagkakamali. Usually, 3 hanggang 5 pagkakamali bago dumating sa hiwalayan. Tulad ng anumang disaster sa buhay, bihira o imposibleng magkaroon ng disaster dahil sa isang pagkakamali. Pag nagkaroon kayo ng disaster sa buhay, i-trace nyo kung ano yung 3 hanggang 5 steps that brought you there. Pati tagumpay, pati kabiguan, pati pagkalugi sa negosyo, 3 to 5 correct steps or wrong steps before you get there. Pero itong magtatanong ka ng, what do you want? Kaya niyang burahin ang napakaraming wrong things that happened in the past pag itinanong from the heart with a willingness to please the other person. Kaya ang asawa daw na lalaki, lalong-lalo na, dapat mapagmahal, mapagtanong ng ganito. Hindi yung laging gusto lang niya ang nasusunod, kundi what do you want? 1 Corinthians 7:3, the husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Laging ganon. Pagka magkatabi na kayo, what do you want? Hindi yung masakit ang ulo ko. Pagod ako. Sabi, what do you want? 1 Corinthians 7:3-5 from the Contemporary English Version is more explicit. And this is for couples. Husbands and wives should be fair with each other about having sex. A wife belongs to her husband instead of to herself. And a husband belongs to his wife instead of to himself. So don't refuse sex to each other unless you agree not to have sex for a little while in order to spend time in prayer. Then Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. You see how the Bible is thorough about instructions on how to have a good and a godly life. And even among couples, may ganyang mga pahayag na tungkulin mo na ibigay sa iyong partner kung anong gusto niya, hindi yung kung ano lang ang gusto mo. It's part of marital duties, lalong-lalo nung mga talagang nagpasya na magiging mag-asawa sila at wala namang pumilit sa kanila. Pero once na kayo mag-asawa na, you have a duty to each other. You always ask each other, what do you want? Practice nga kayo. Sige nga kahit walang kausap. 1, 2, 3. Magtanong. O kaya makiramdam. Siyempre pagka ang asawa dadabog-dabog, hindi na nakukuha what she wants. Yung sinihingan mo ng kape, ibibigay sa'yo ang lamig. May reklamo yun na di masabi. Diba? Yung nagdadabog-dabog maglapag ng pagkain, dumating ka na, hindi ka pa pinapansin, may unhappiness yun. Dapat sabihin mo agad, wife, what do you want? At alam na naman si wife, pagka masaya, ang aga-aga magluto, kakanta-kanta, parang ibong huhuni-huni, lahat ng ginagawa masarap pag masaya. Kaya dapat pinapasaya mo partner mo Kasi pag malungkot siya, madadamay ka na rin, palulungkotin ka na rin niya, and both of you will be miserable. Now, you don't ask that only to your partner. Ask your child, what do you want? Mamimili siya ng kurso. Dapat tanungin mo siya, what do you want? Hindi yung anak, this is what I want. This is what your father wants. Dapat tanungin mo yung bata, what do you want? Buhay mo yan Darating ang araw, tatanda kami, if nature would take its course, mauna kaming mamamatay sa'yo, mag-iisa ka na sa buhay. Dapat yung course mo, yung gusto mo. Because you are the one who has to live with it. So what do you want? Children, ask your parents, what do you want?
Hindi laging hingi ka lang ng hingi ng what you want. At isang gustong-gusto ng parents, pagka kumakain kayo, magkakasama kayo, tigilan ang kate-text. May, Mommy, Daddy, what do you want? Stop texting. We're eating. We are together. Let's be together. Talk to me. Diba? Text ka ng text na nandun sa Antarctica, eto ako, hindi mo ko pansinin. Pagka hindi mo inilapag yung cellphone na yan sa mesa, habang may kasama ka, o may meeting kayo, o kumakain kayo, pag hindi mo nilapag dyan, sinasabi mo doon sa kasama mo, what do you want? Pero pag text ka ng text, tawag ka ng tawag, nandun siya, ang sinasabi mo, I don't care what you want. It's not you that I want. Ang gusto ko, itong kausap ko sa cellphone. Ask that question through your verbal language or through your body language. Ask your brother or sister or friend the same question. Your co-worker, your neighbor, your fellow man. Remember, sabi sa Bible, love your neighbor as you love yourself. Dapat, what do you want? It is the best loved question, and because of it, it also gives the best loved inquirer, the one who asks that question. Maraming tao nagkakatamaran, nawawalan ng gana sa isa't isa because they fail to ask this, either through words or through deeds. Now, how do you get asked? Paano naman ipupwesto ang sarili mo para matanong ka ng what do you want? Like Bartimaeus, call out, magparamdam. Tumawag siya kay Jesus. Hindi niya inintay na mahulaan ni Jesus kung anong pangangailangan niya. Kailangan magsabi kayo. Magparamdam, magpahalata kung ano talaga ang gusto nyo. Lalo sa mag-asawa, hindi yung kinikimkim mo lang kung ano yung frustration mo. Sabihin mo dapat. Kasi kayo ang mag-asawa. And do not be impeded by obstacles. Si Bartimaeus, una, pinigil ng mga tao. Tumigil ka, huwag ka maingay, hindi ka papansinin yan, quiet. Pero lalo niya nilakasan. So huwag ka magpapigil sa anumang pipigil sa'yo para magparamdam, para maipaalam mo doon sa taong makapagbibigay sa'yo ng kailangan mo, yung kailangan mo. Kailangan magparamdam. And like Bartimaeus, throw off that coat, whatever that coat is in your life. Kung ano man yung nagiging sagabal para ka makipag-communicate, para ka lumapit, alisin mo yun. Lalo sa asawa, magulang, anak, kapatid, kaibigan, kamanggagawa. Mahalagang tao yan sa buhay natin kesa sa coat, kesa sa rank, kesa sa pride, kesa sa pagiging mahiyain. Ano man yun na magiging hadlang, throw it off and run to the one who will be able to give you what you want. Run like Bartimaeus. Tinawag ka na nga, lumapit ka na ng mabilis. Agad-agad na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik, huwag ka na mag-inarte, huwag ka na magpakipot dyan. Tinawag ka na sabihin mo na. So pagka tayo may pagkakataon, dapat kumibo na tayo. Kasi kung minsan, lumalampas yung pagkakataon, tapos tayo masama loob, di ka kumikibo, nagmumukmuk ka dyan, naniwalang kamalay-malay yung tao na meron ka palang dinadala sa iyong sarili. Now, how do you respond when asked, what do you want? Like Bartimaeus, answer to the point. Briefly and clearly. Sabihin nyo talaga kung anong gusto nyo. Lalo't tinanong na kayo. Huwag nang magpaligoy-ligoy, huwag nang bumugtong-bugtong dahil baka hindi masagot ng tama, ikaw na naman yung lugi. Matthew 6:7, when you pray, don't talk on and on as people who don't know God. They think God likes to hear long prayers. So in other words, be brief and to the point. Kung sa Diyos nga, gusto ng Diyos, be brief and to the point. Kahit God is timeless. Lalo ang tao, pag natanong ka na, what do you want? Sabihin mo na sa malinaw na paraan na hindi magkakaroon ng double meaning. Same when being asked. Be brief. Matthew 5:37, say only yes or no. Anything else comes from the devil. Ibig sabihin, direct. Ito ba gusto mo? Ito bang ayaw mo? Direct. Huwag mo nang guluhin kasi yung it comes from the devil, nakaka-confuse. Nakaka-create ng gulo lang. Mas mabuti ng diretsahan. Now, how do you react to the favor when you are given what you want?
Like Bartimaeus, be grateful. Paano ipinakita ni Bartimaeus ang kanyang gratitude? He went down the road with Jesus. Nakiisa siya, sumama siya, ibinigay na yung gusto niya, siya naman ang sumunod ngayon. Ganon talaga, give and take. Pag natanong ka what you want, either verbally or through body language, and what you want is given you, you've got to return the favor. Kailangang siya naman ang tanongin mo, what do you want? At kung pwede lang sigurong tinanong ni Bartimaeus, well, thank you, nakakita na ako. Now, Lord Jesus, what do you want? And Jesus says, follow me. And he followed. Pagka ang inyong asawa, anak, magulang, kapatid, kaibigan, binigay na kayo ng gusto nyo, it's now your turn na ibigay ang gusto niya. Kasi pag ibinigay niyo naman ang gusto niya, gaganahan siya. Sabi niya, wow, I am being rewarded for giving him or her what he or she wants. Now I'm going to give her again another thing that she wants. And then ikaw naman, ibabalik mo uli, you outdo one another in doing good. Gaano karaming taong mapagbigay, ang sa sunod-sunod na pagbibigay niya, di man lang napasalamatan, di man lamang na-encourage, hindi man lang napagbigyan din, ang nawala na ng gana at tinamad na magbigay. Gaano karaming tao ang mabait nung simula, natanggal na yung bait dahil sa kapal ng mga humihingi sa kanya. Dahil hindi nagbabayad ang mga umuutang, dahil hindi nagpapasalamat ang mga tinutulungan, at hindi ginagantihan ng mabuti ang kanyang kagandahang loob, marami, tumitigas na rin ang puso. Kagagawa na rin ng mga hindi marunong mag-return ng favor. So be grateful and express your gratitude. Lalo sa mag-asawa, madalas nakakalimutan na yung thank you. Dapat thank you lagi. Thank you. Salamat. Hindi natin nire-reserve yung ating best attitude and etiquette to outsiders. You give it to the one who shares your life. Yung pagka natumba ka, tatayo ka niya, at pag namatay ka, ililibing ka niya, sa kanya ka dapat pinaka-polite. Sa kanya ka dapat pinaka-mabait. Kasi maraming kabutihang nangyayari sa iyong buhay dahil lang sa kanyang kabaitan. Reward the one who asks you, what do you want? Hindi naman kung natanong kayo, laging kayo na lang umaasang tatanungin. Therefore, you punish the person who gives you what you want. Dahil mahirap yatang magbigay to people what they want. And when you do not give them in return, and you keep asking and asking, you're punishing them for doing something good to you. And when you keep on punishing for doing good, they will stop doing good. They might even begin doing something bad. So return kindness for kindness. Mahalaga yun. And ask people, what do you want? Romans 12:10, honor others more than you do yourself. Especially if the other is your significant other, your partner in life. Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be conceited. So, huwag mo laging asahan na ikaw masusunod, yung gusto mo ang maibibigay. Kailangan nag-uulahan kayo at nagpapaligsahan sa pagiging mabait. Be other person centered. The only way to keep people around you is by focusing your love and attention on them, not on yourself. In the experience of love, you keep only that which you give away, and you lose what you foolishly and selfishly keep for yourself. Luke 6:31, treat others as you want to be treated. You want to be asked, what do you want? Then be the first to ask it. Show them the way. Give them the good example. Meanwhile, brothers and sisters, each of us, we should earn the privilege to be asked, what do you want? Hindi automatic na may karapatan kang matanong. Earn it. By doing good, by planting good seeds, by loving people, by even sacrificing for people, especially those who matter
earn the privilege to be asked. And you do that by being the first to ask, either through words or through your actions. Matthew 20, 26 to 28, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. The example of Jesus was, he was always the one to ask, what do you want? And this is the example that he left for us to follow. Tayo ang maunang gumawa nito. Tayo ang maunang magtanong. Tayo ang maunang magbigay. At sabi niya, plant and you will harvest. What you plant, you harvest. Be good at asking others, what do you want? And people will never be lost. People will be there by your side, loving you back, especially if they listen to the Spirit of God. Dear God, teach us to be more considerate, to be more thoughtful, to be more sensitive, especially to people who share our lives. Na maging mabait kami, mabuti, mapagtanong, mapagbigay, mapagparaya sa mga taong kasalo namin sa aming buhay. Imulat mo ang aming mata sa aming mga selfishness. Ipakita mo sa amin kung saan kami pwedeng mag-improve, O Lord. Lalong-lalo sa pakikitungo sa mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, family, friends, churchmates. Teach us, Lord, how to be like your Son, Jesus, who asks, what do you want? Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito. And I want to challenge you, kung sino ang closest sa inyong buhay, spouse, parent, child, brother, sister, friend, review nyo sarili nyo kung nagtatanong kayo ng what do you want, either with words or through your deeds. And make a solemn resolve to be better, to be more like Jesus. And that is the assurance that more love will come your way, that peace and harmony will rule your lives. Dear Lord, as we stay silent for a while, allow us to hear your voice. Teach us to apply this in our daily lives. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang, What do you want?
Napakarami pong kayamanan ng ating bayan at kuminsan hindi naman karapat-dapat na magkaroon tayo ng napakaliit na pagtingin sa ating sarili. Nangyayari lang yon kung hindi natin kilala ang ating nakaraan, hindi natin kilala ang mga kayamanan ng ating bayan na nagpapaganda sa atin pong lahi. Kaya naman dapat natin kilalanin ang nakaraan, ang kasaysayan, at ang mayayamang mga pamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang mga hiyas po ng ating lahi, ang mga kayamanan ng ating bayan ay binubuo ng maraming bagay. At isa na rito ang musika. Ang musika ay salita daw ng kaluluwa. Ang musika ay napakabisang paraan upang ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga pangarap at ang ating mga pagpapahalaga. Sa Pilipinas po, ang musika ay paraan ng pagpapahayag ng mga espiritual na bagay. Ang mga Pilipino kapag gumagawa ng musika kadalasan ay upang sumamba. Kaya tayong mga Pilipinong Kristiyano ay dapat lamang na mag-aral ng mga tugtog ng ating bayan at gamitin naman natin ito sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Dapat nang bawiin ang musika ng Pilipinas mula sa kung ano-anong mga paggamit na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito naman ay dapat ialay sa paanan ni Hesus upang lalong makadagdag sa marami, makulay at magagandang paraan ng pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Ang musika ng bayan, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Narito at ating pakinggan ang mambayo, mga tunog ng pagbabayo ng palay na may kasamang mga awit mula sa mga kalinga. Ang mambabayo ay isang karaniwang gawain ng mga kalinga at ito ay pagbabayo ng palay. Gayunpaman, ito isinasagawa sa sari-saring estilo at pamamaraan ayon sa idinaraos na okasyon, halimbawa ay kasal o kaya ay may mga kinalaman na seremonya sa mga patay o mga libing. Ang mambayo ay sinasaliwan ng awit tulad ng naririnig natin. Ang sinasaliwan ng awit na pagbabayo ng palay ay ginagampanan ng 8 kababaihan at sinasagot naman ng mga kalalakihan. Paulit-paulit at mauulit na maririnig ang ritmikal na pag-awit ng mga salitang ima, isa o insa. Kasabay nito ang kanilang pagbabayo. Anong ibig sabihin ng ganitong uri ng pagbabayo? Pagbabayo ng palay na hindi lamang ang dahilan o ang gustong mangyari ay makapagbayo ng palay, ito rin ay isang bigkis panlipunan. Sa pagbabayo, makikita ang tulungan, pakiramdaman, pagsasaya. At makikita natin ang pagiging dakilang mga musikero ng mga Pilipino na maging sa pagbabayo ng palay, gumagamit sila ng musika, hindi lang upang sila ay malibang at pagaanin ang trabaho, kundi patuloy na ipahayag ang kanilang nadarama. Sa mga Katagalugan at sa mga nasa kapatagan ng Luzon, uso rin ang bayuhan, lalo ang pipigan. At kadalasan, yung halo na ipinangbabayo ng pinipig, inuukit pa ang loob nun at nilalagyan ng parang bolang kahoy sa loob na habang nagbabayo, kakalog-kalog naman ang bolang ito at gumagawa na naman ng isang ritmo. Yan po ang mambayo, ang pagbabayo ng palay na may saliw ng mga awitan ng mga kalinga. Ano po ang maaari nating matutunan sa kayamanang ito ng ating lahi? Na ang bawat gawain natin ay maaaring saliwan ng musika. Lalong-lalo naman ang pagsamba natin sa Panginoon, ang ating mga paglilingkod, na sa paglalagay natin at paglalapat ng musika, hindi lang gumagaan ang ating trabaho, kundi na ipapahayag din natin ang ating damdamin. Musika ng bayan, kayamanan ng ating lahi, hiyas na dapat makilala at ingatan.
wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labisan inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Saan galing ang salitang kundiman? Yung kundiman naging generic name para sa mga isang uri ng musikang Pilipino na usually yan ay hinuhugot talaga sa kaluluwa yung tunog at talagang matatouch ka. Halimbawa, ang bayan ko is a form of kundiman. Pag kami kundiman kasi napapaiyak ka, kinakanta mo pa lang kasi talagang galing sa kaluluwa mo yung musicality. Ngayon, yung kundiman na yan ay isa sa mga phrases na laging inuulit ng mga nanghaharana ng araw. Sinasabi lang, kundi man ako karapat dapat ibigin, kundi man ako magandang lalaki, kundi man ako mayaman, ay tapunan mo man lang at palimusan ng kahit konting pagtingin. So yung pagsasabi ng kundi man ay isang pagpapahayag ng ating kababaang loob. Hindi tayo presumptuous, we're always self-effacing,
At nadidinig ng mga pare sa kanilang mga konbento yung mga word na phrase na kundiman na laging inaawit ng mga Pilipino. Kaya ang tawag nila, ano ba yung kundiman na yan? Arestuhin, ang iingay-ingay yung nagkukundiman. So naging tawag na yun sa uri ng isang katutubong musika natin. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa pa. Ay buhay mo, O Diyos, kay dakila. Diyos, kayo'y aming aawitan. Nang awit na sa puso'y sumiran. Awit ng papuri at awit ng paggalang. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Sa inyo ay amin ang Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo? Kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtityaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranatha.
sarili. Sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya, patuloy mong palaguin. At sa iyong dakilang biyaya, di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagbabagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka,
sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng kapwa. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasan ang inyong kapayapaan. Patinimnim ng bituin at liwanag niyong buwan, ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!